Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita Live. DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Kada na sina Drew Nasino at si Ate Juday Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Sa oras na 4 sandali makalipas ang ika-5 ng morning, silipin na po natin ang mga umaarangkada ang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Dalawang Filipino seafarers patay, 3 sugatan sa missile attack ng mga Houthi sa Gulf of Aden. Arangkada Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. babiyahe sa Germany at Czech Republic sa susunod na linggo. Arangkada Balita. Presyo ng bigas sa ilang mga pamilya bumababa pa. Baboy nagmahal pa. Arangkada Balita. Kita naman sa ibayong dagat, 6 katao patay sa shooting incident sa Ottawa, sa Canada. Arangkada Balita. Sa sports, Filipino boxers naghari sa World Olympic Qualifying Tournament sa Italy. Arangkada Balita. Sa showbiz, popstar royalty Sarah G. binati ang ina sa Billboard Women in Music Awards 2024. Arangkada Balita. At sa viral news, kasalan sa Iloilo City, hinango sa isang video game, pinusuan ng mga netizen. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. May Manila sa buong bansa, sa buong mundo ngayong pong araw nito ng TGIF. Thank God it's Friday, ngayong pong Marso 8 sa buwang taong sa 2024. Sa ngalan po ni Miss Judith Estrada Lerino, ito po yung lingkod, Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa detalye nga ng mga umaarangkadang balita, 3 katao ang patay kabilang ang 2 Pilipino sa missile attack ng mga rebelding Houthi sa MV True Confidence sa Red Sea. Bahagi po ng Red Sea, partikular ho dyan sa Gulf of Aden. Ito ang kinumpirma ng Departments of Migrant Workers at Foreign Affairs. Ayon sa DFA, 3 Pilipino ang lubha namang nasugatan sa pag-atake na nagresulta sa pagkasunog ng bahagi ng nabanggit na barko. Dagdag pa ng DFA, dinala na ang 3 nasugatan sa karatig bansa na Djibouti. Tiniyak naman ng DMW na kanilang bibigyan, susuportahan ang pamilya ng mga tripulante at nakikipag-ugnayan na rin sila sa manning agency at may-ari ng barkong True Confidence na lulan ang 15 Pilipino. Magpapadala rin ang Philippine Embassy ng team sa Cairo, Egypt upang saklolohan ang mga Pilipinong na biktima ng missile attack. Matatandaan naglunsad na pag-atake ang nabanggit na grupo sa mga commercial at mga oil tanker na dumaraan dyan po sa Red Sea, partikular po dyan sa Gulf of Aden bilang pakikiisa po sa digmaan bilang pakikiisa sa grupong Hamas na kasalukuyan pong nakikipagdigmaan sa Israel. Arangkada Balita. Tinawag naman na terorismo ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang pag-atake ng rebelding Houthi. Ito po yung mga Yemeni Houthi sa isang cargo ship malapit sa Red Sea na nagresulta sa pagkasawi ng 3 katao kabilang ang 2 Pilipino. Kinondena rin
Zubiri ang nabanggit na pag-atake. Iginit pa ng leader ng Senado na act of terrorism ang paghahasik ng karahasan. Kaugnay nito, nagpaabot naman ng pakikiramay si Zubiri sa pamilya ng mga nasawi at nakiisa sa panawagan na bigyan ng hustisya ang kanilang mga mahal sa buhay. Nanawagan din ang mambabatas sa Department of Migrant Workers na tiyaking may uwi sa kanilang pamilya ang mga labi ng mga nasawi at pagkalooban ng tulong ang mga nasugatang Pilipino. Arangkada Balita! Nakikiramay din ang Department of Foreign Affairs sa pamilya ng dalawang Filipino seafarers na nasawi sa pag-atake, missile attack ng rebeldeng Houthi, Jampuyan sa Red Sea. Kaugnay nito, nakahanda naman ng DFA na tulungan ang pamilya ng dalawang marino. Samantala, 13 Pilipino pa ang nasa pangangalaga na ng Indian Navy, kabilang ang 3 pang kababayan natin na nasugatan dahil sa pag-atake. Arangkada Balita! Iginit naman ni Overseas Filipino Workers Representative o Party List Representative Marisa Magsino ang pagsasabatas ng Magna Carta for Filipino Seafarers. Kasunod na rin ito ng ulat na 2 Pilipinong mandaragat ang kabilang sa nasawi sa missile attack ng grupong Houthi dyan po sa Red Sea. Ayon kay Congresswoman Magsino, sa ilalim ng naturang panukala ay matitiyak ang kaligtasan at kaayusan ng mga kababayang marino. Gayon din ang pananagutan ng ship owners sakaling may kapabayaan sa mga high-risk area gaya ng Gulf of Aden. Samantala, nagpaabot naman ang pakikiramay ang mambabatas sa mga naiwang pamilya ng mga biktima. Arangkada Balita! Sa pampaksa ng mga balita, nakatakdang magtungo sa Germany at Czech Republic sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa susunod na linggo. Ang biyahe ng first couple ay magsisimula sa Marso 11 hanggang 15. Ayon sa Presidential Communications Office, inimbitahan ni German Chancellor Olaf Scholz ang first couple para sa isang working visit sa Germany. Samantala, makikipagkita naman si Pangulong Marcos kay Czech Republic President Peter Pavel at iba pang mataas na opisyal ng Czech government. Iginit naman ng PCO na layunin ang panibagong biyahe ng Pangulo na palakasin ang bilateral relations at paigtingin ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang Central European nations. Naasa naman makikipagpulong din si PBBM sa mga leader at negosyante sa mga nasabing bansa upang pasiglayin ang kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng Pilipinas, Germany at Czech Republic. Kasama rin sa schedule ng Pangulo ang pakikipagkita sa Filipino communities na naninirahan sa Alemanya at Czech Republic upang iparating ang pangakong suporta ng administrasyon sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Arangkada Balita! Samantala, bumubuti na ang kalusugan o ang kalagayan ni dating First Lady Imelda Marcos. Ito ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tiniyak na rin sa kanila ng mga doktor na humuhupa na ang lagnat ng dating unang ginang kasabay ng patuloy nitong paggaling. Nagpasyaan niya silang panatilihin na muna sa ospital ang kanilang ina upang mas mapangalagaan at mabantayan ang mga iniinom nitong gamot. Salamat naman si Pangulong Marcos sa mga Pilipino sa kanilang mga dalangin para sa agarang paggaling ng kanilang ina. Arangkada Balita! Samantala, inaasahang bababa pa ang presyo ng bigas sa mga pamilihan lalo't nagsimula na ang anihan. Ito ay inanunsyo ng Grupong Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Bunsod na nga rin ang inaasahang pagbaba ng farm gate price ng palay sa 25 pesos kada kilo dahil nga po sa harvest season. Ayon kay SINAG Executive Director Jason Kainglet, maaaring umabot sa 2 hanggang 4 pesos ang matatapya sa retail price ng bigas. Batay sa pinakuling monitoring ng Department of Agriculture, nasa 57 hanggang 65 pesos ang presyo ng kada kilo ng imported special rice. Umabot naman sa 50 hanggang 65 pesos ang premium.
50 hanggang 58 pesos naman ang kada kilo ng imported well-milled rice, habang 48 hanggang 51 pesos ang regular milled rice. Arangkada Balita! Mismong si Ombudsman Samuel Martires na ang nagtungo sa tanggapan ng National Food Authority sa Quezon City upang ihatid ang sabina para sa mga kinakailangang dokumento kaugnay sa investigasyon sa sinasabing NFA rice scam. Kasunod na rin ito ng tila pagpapasapasahan ng NFA sa mga tauhan ng Office of the Ombudsman na nagtungo sa ahensya simula ng ilabas ang sabina noong Lunes. Ayon kay Ombudsman Martires, ginawa niya ito upang makuha ang listahan ng mga imbakan ng bigas o yung mga bodega ng NFA na kailangang siyasatin. Iginit pa ni Martires na mahalaga ang naturang datos upang mabatid kung sino ang mga dapat kasuhan. Samantala na ibigay naman ang ilan sa mga dokumento at inaasang maisusumite na mga ito ngayong araw yung iba pang listahan. Matatanda ang pinatawan ng kalahating taong preventive suspension ang 139 na opisyal ng NFA dahil sa bentahan ng palugi ng rice buffer stocks. Arangkada Balita! Kinumpirma naman ng samang industriya ng agrikultura o SINAG na aabot sa mahigit 100 milyong piso ang pagkalugi o nalugi sa National Food Authority matapos ngang magbenta ng 150,000 sako ng bigas sa halagang 25 pesos kada kilo sa mga negosyante. Ipinalawanag ng SINAG na bumili ng palayang NFA mula sa mga local farmers sa presyong 23 pesos kada kilo at ibinenta sa mga negosyante ng 25 pesos kada kilo, kung saan gagastos pa ang ahensya ng 13 hanggang 14 na piso kada kilo para ho sa paggiling. Iginit naman ni SINAG Executive Director Jason Cainglet na bagaman hayag na, lantad na sa publiko ang korupsyon sa NFA, sa nangyaring ito, naging mas matapang ang mga opisyal ng nasabing ahensya sa kanilang mga illegal na gawain. Samantala, umaasa naman ang SINAG na mananagot ang lahat ng sangkot sa anomalya sa pagbebenta ng bigas sa murang halaga. Arangkada Balita! Maliban po sa bigas na bumababa ang presyo, umakyat naman sa 420 pesos ang kada kilo ng pork belly o yempo sa ilang pamilyan sa Metro Manila. Nagtaas pa ho ang presyo ng baboy. Batay sa datos ng Department of Agriculture, tumaas ang 20 pesos kada kilo ang retail price ng yempo nitong nakarang 2 linggo. Iginit naman ni SINAG Executive Director Jason Cainglet na dapat ang retail price ng yempo ay nasa 340 hanggang 360 pesos lamang kada kilo, dahil ang farm gate price nasa 170 hanggang 220 pesos. Samantala, simula kahapon, sa 290 hanggang 370 pesos ang kada kilo ng kasim. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, tiniyak ni House Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Janet Garin na hindi masisingitan na ang pag-amyenda sa political provisions sa ang isinusulong na economic charter change. Ito'y kasunod na rin nga ng pangamba ng grupong Makabayan o yung Makabayan Bloc sa Kamara na masingitan ng pagbabago sa political provisions ang 1987 Constitution. Ayon kay Congresswoman Garin, nakausap na niya ang halos lahat ng mga kapwa kongresista na suportado ang economic chacha at kanilang tiniyak na limitado lamang ito sa economic provisions. Itinagdag pa ni Garin na walang dapat ikabahala ang kanyang mga kapwa mamabatas dahil hindi sila maglolokohan sa plenaryo at masusunod din ang boses ng taong bayan. Arangkada Balita! Tinutulan naman ni Teachers Dignity Coalition National Chairman Benjo Basas ang pag-amyenda sa 1987 Constitution. Partikular, yung pagbibigay ng 100% foreign ownership sa mga paaralan sa bansa. Ayon kay Basas, sa ilalim ng panukala ay dapat bigyan ng
3 level of playing field ang mga Pilipino upang makapag-aral sa Harvard at Australia. Binigyang dinibasas na tangi ang mga mayayaman lamang ang makikinabang dito at hindi ang mga ordinaryong mamamayan. Arangkada Balita! Sa oras na 18 sandali makalipas ang alas 5 ng morning, alamin ho natin kung ano ho magiging lagay ho ng panahon sapagkat na inyo po napapansin ay talaga naman umiinit at maalinsangan po ang panahon. Alamin ho natin kung iinit pa, lalo ho ngayong araw. Nasa kabilang linya ho natin si Dan Villamil mula sa Pag-asa. Magandang morning, Dan. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig dito sa DWIZ. Lumakas ang epekto ng northeast monsoon o yung malamig na hanging amihan dito sa area ng Northern Luzon. Kaya makaranas pa rin tayo ng mga kaulapan na may mahihinang pag-ulan. Nadala ng amihan dito sa mga areas ng Batanes at Cagayan. Sa nalalabing bahagi naman nating bansa, easterlies naman o yung mainit na hangin galing sa Karakatang Pasipiko ang weather system na iiral. Makakaranas pa rin tayo ng fair weather conditions sa nalalabing bahagi ng ating bansa. May chance pa rin ng light rains o mahihinang pag-ambon na dala ng amihan dito sa rest of Northern Luzon, sa mga regions yan ng Ilocos, Cordillera at sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. Dito naman sa Metro Manila and the rest of the country, asahan naman natin yung mga tsansa ng pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat na dulot ng localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ngayong araw, posible maglaro mula 23 to 33 degrees Celsius. 17 to 25 degrees sa Baguio City at 23 to 32 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa kalakayan nating karagatan, walang gale warning na nakataas sa anumang baybay na ating kapuluan. Iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, partikular na sa mga dagat baybay ng Northern Luzon dahil posible pa rin tayong makaranas dyan nakatamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan lamang pong latest mula dito sa Pag-asa. Yes po, Sir Drew. Yung amihan ba mararamdaman dito sa Metro Manila? Well, sa ngayon po, hindi po natin nararamdaman, no? Pero starting tomorrow po, araw ng Sabado hanggang March 11 po, mararanasan po natin ang muling burst o yung surge ng amihan. So, posible po umabot yung epekto ng amihan dito sa area ng Metro Manila. Ano na ba tayo ngayon? Nasa transition period na ba? Opo, wala pa rin po tayo official na deklarasyon ng pagtatapos ng amihan. Nasa transition period pa rin po tayo papunta sa dry season. Oh, okay. So, dito sa Metro Manila, ano ba yung nakikita mo na pinakamataas na heat index? Well, so ayan po yung temperature forecast po natin ay posible umabot yung maximum temperature ng 33 degrees Celsius. Usually naman po yung heat index natin mas mataas yan ng 2 or 3 degrees. So, posible po pumalo ng 36 or 37 degrees Celsius. Wow. Kahapon ba, saan ang pinakamataas na heat index? Well, yung heat index po kasi iba po yan sa maximum temperature. Okay. Opo, so yung heat index po yung pinagsamang epekto ng humidity at ng halumigmig. So kahapon po nakapagtala po tayo dito sa Metro Manila ng maximum temperature na 33.3 degrees Celsius. Possible within that range po yung heat index natin na itala dito. Pero yung actual na temperatura? Opo, 33.3 degrees Celsius po. Kahapon po naitala natin ng 3 p.m. Wow, ang init pala. Sa ibang lugar, sa Tugigaraw kaya, ano yung actual na temperatura kahapon? Well, opo, kahapon po nakapagtala po tayo ng around 34 degrees Celsius na temperature, no? So, pag sa pang-heat index naman po, usually naman po, may margin po yun ng mas mataas ng 3 or actually 2 to 4 degrees Celsius. So, ano ang may papayo mo, Dan, sa ating mga kababayan, lalo doon sa mga ang trabaho ay nasa kalsada, lalo yung mga MMDA traffic enforcer, meron silang 30-minute heat stroke break. Well, usually naman po ito maximum temperature natin na itatala natin pagsapit ng tanghali hanggang sa hapon. So, as much as possible po, kung hindi naman po maiwasan yung ating outdoor activities, magsuot po tayo ng maninipis at light-colored shirts. Ugaliin pong stay hydrated po tayo, lalong-lalo na sa mga oras na ito. At manatili po sa well-ventilated areas. Alright. Sige, maraming salamat. Dan Villamil mula sa Pag-asa. Magandang morning. Maraming salamat po, magandang umaga. Alright, si Dan Villamil mula po sa Pag-asa. Grabe, hindi po kasi kahapon, ha? Samantala sa pagpapatuloy pa rin ang ilang pa mga balita, dako tayo sa ilang po mga report. Meron ho kasi mga kumakalat sa social media na meron pong proklamasyon hinggil sa deklarasyon na wala hong pasok sa Lunes. Pero ang Malacanang meron pong paglilinaw hinggil dyan.
Detalye hatid ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Peke ang mga kumalat na proklamasyon hinggil sa munid deklarasyon na walang pasok sa darating na Lunes, Marso 11. Itong pinaginti ng Malacanang sa pamagitan ng Official Gazette of the Philippines, kung saan nilinaw nitong peke nga ang kumakalat na Proclamation number 729. Matatanda ang binanggit sa pekeng proklamasyon na deklaradong nationwide regular holiday sa Lunes o yan, March 11, 2024 upang bigyan daan daw ang pagdiriwang ng Idil Fitir. Subalit nilinaw ng palasyo na tampered o dinoktor lamang ang lumabas na bersyon ng Proclamation number 729 na pirmado pa ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea noon pang 2019 o sa panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang Idil Fitir ang pagwawakas ng buwan ng Ramadan ng mga kapatid natin Muslim at inaasahang papatak ng Abril 9 o 10 ngayong taon. Gayon pa man ang pagdedeklara ng legal holiday ay nangyayari rin sa nasabing panahon pero wala pang eksaktong araw. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, mahigit 150 bilyong pisong natanggap ng NFA inusisa ng isang ekonomistang mambabatas. Pagulat mula naman kay Patrol 11 Dina Nolasco. Naniniwala si House Ways and Means Committee Chairman at Albay Representative Joey Sata Salceda na hindi lamang dapat umikot sa issue ng bigas scam ng National Food Authority o NFA ang investigasyon ng House Committee on Agriculture and Food, kundi maging sa iba pang naibenta mula nang maipatupad ang Rice Tarification Law o RTL noong 2019. Partikular na tinukoy ng Ekrome Sulon ay kung saan napunta ang 85.7 billion pesos na national government subsidies at 66.3 billion pesos na kinita sa pagbebenta ng rice tax o katumbas ng 152 billion pesos na natanggap ng NFA sa loob ng 5 taon. Ayon kay Salceda, kahit kasi malugi ng 20 billion pesos mula sa direct cost at sa naibentang bigas, mayroon pang 132 billion pesos na dapat ipaliwanag. Anya bagamat nilimitahan ng RTL ang papel ng NFA sa buffer stocking mula sa mga lokal na mag-asaka, dapat gumawaan niya ng paraan para kumita sa halip na laging magpalugi. Kasabay dito, hirit ni Salceda sa COA magpresenta ng komprehensibong finances at management practices ng NFA at adverse findings mula 2019 hanggang 2023. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Ito bang balita bilang pakikiisa sa o bilang pagdiriwang sa International Women's Day ngayong araw? Mga grupo ng kababaihan magmamarcha. At iba't iba hong mga organisasyon. Kasama po iba't ibang organisasyon. Ang pagulat mula kay Patrol 5 Aya Iupango. Bilang paggunita sa International Women's Day ngayong araw, magmamarcha sa kalsada ang mga kababaihan organisasyon upang magpahayag ng kanilang pagtutol sa sinusulong na charter change. Inaasahang nasa 17 malalaking women's organizations at formations ang magsasama-sama upang hilingin sa gobyerno na unahin ang mga programang tutugon sa mga agenda ng kababaihan sa halip na itulak ang Chacha. Nakatakda rin magsagawa ng dance protest ang mga lalahok na kababaihan na may pinag-isang tema ng iindak ang agenda ng kababaihan, hindi ang Chacha ng iilan. Sa isang press conference kahapon, ibinunyag ng mga lider ng mga organisasyon ang malubhang kalagayan ng mga kababaihang Pilipina at kung paano mas lalala ang kanilang kinabukasan sa sinusulong na amyenda sa konstitusyon. Nagbabala sila sa posibleng pagtaas ng gender-based violence sa bansa sa oras na mabuksan ng Chacha ang pagpapayag sa foreign nationals na magmamayari ng ating mga lupain at ilang mga infrastruktura. Report number 5. Ay upang ko para sa implemental ng lakas, DWIC. Nababalita na tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC!
Patrol Report. Babalik po ang Arangkada Balita makalipas na may paalala oras, 28 sandali makalipas ang ikalima. Arangkada Balita. Alright, tayo po nasa ikalawang bahagi na po ng Arangkada Balita. Sa pagkakataon ito, tayo po ay tumanggap ng police report. Pagkanakaw ng motorsiklo sa Maynila, abay nasa kote po. Yan, natsyempuhan sa Oplan Cita sa Valenzuela. Detalye ihatid ni Danny Cruz. Sakay ng nakaw na motorsiklong Honda Click 125 na may file MB file number 1309126929 ang nasa kote sa inilatag na Oplan Cita ng Substation 5 na pinamumunuan ni Police Captain Robin Santos. Sa report ni Police Captain Santos kay Police Colonel Salvador de Estura Jr., alas 2:30 March 7 ng hapon nang i-plug down nila at masita ang dalawang sakay na motorsiklo sa kahabaan ng MH del Pilar Street, corner Hernandez sa lungsod ng Valenzuela. Nakilala ang nagmamaneho na si John Ray Molina, 20 taong gulang, isang water delivery boy ng number 742 Benita Street, Gagalangin, Tondo, at ang backride nito na si Maricris Hermojeno, 46 taong gulang ng number 166 Patray Street, Baler, Tondo. Ang dalawang ito'y pawang residente ng lungsod ng Maynila. Lumalabas sa investigasyon ni Police Captain Santos, March 7, alas 2:55 na madaling araw, kahapon nang mapag-alaman ni Marvin Estacion Toledo na nawawala na at nanakaw na ang kanyang motorsiklo na nakaparada sa Nepa Street, corner Buendia sa Tondo, Maynila. Agad namang naialarma ito sa Sabago Police Station sa lungsod. Sa koordinasyon ng Valenzuela Police, natunton ang nagmay-ari ng ninakaw ng motorsiklo at maswerte ngang nabawi ito. Nakakulong na ang suspect na si Molino at inaayos na ang isasampang kasong paglabag sa anti-carnapping law sa lungsod ng Maynila. Yan ang balita. Ito si Danny Cruz para sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Alright, tayo po ay sa oras na 34 na sandali makalipas po alas 5 po ng morning. Tayo po ay magtungo sa iba naman pong issue. Balikan po natin yung issue po sa NFA. Nasa kabilang linya po natin ang chairman po ng Samang Industriya ng Agrikultura, SINAG, si Engineer Rosendo. So, Kasendong, magandang umaga po muli. Welcome muli sa DWIC LO23. Yeah, Drew, magandang umaga. Opo, Kasendong, nandun ho ba kayo kahapon sa hearing or si Sir Jason lang? Yeah, si Jason ang pumunta and nakita naman natin yung nangyari, no? Yeah. Yung pagbenta ng NFA. Mm-hmm. Ano pa yan? November pa pala nag-start na nagbenta, no? Mm-hmm. Na in which binenta sa trader or miller 23 pesos. 25. Mababang presyo na bigas. Okay. Pero kanina may report yung aming kasamahan sa kamera, si Patrol 11 Tina Nolasco. May binabanggit si House Ways and Means Committee Congressman Joey Salceda na dapat ay halukayin pa daw itong issue na ito. Mukhang hindi lang dito umiikot yung sinasabi nilang rice scam nung mga nakaraan pa daw yung mga administrasyon. Hindi niya na binanggit kung kanino nagsimula, no? Pero bilyong piso daw po ang kanilang kumbaga ang nawawala, no, sa NFA dahil nga po diyan, Kasendong. Sa tingin nyo kailangan pang halukayin pa ito? I think lahat naman kailangan malaman, no? Pero ang importante dapat tapusin ang isang episode. Yun. Oo, kasi kung gagawin na naman is lahat investigasyon na lang, walang mangyayari. So tapusin muna itong nalaman natin, tapos pagkatapos nito halongkak natin yung mga ibang taon, no? Kung anong nangyari. Oo, para malaman kung ano talaga, no, saan talaga nag-ugat ito. Pero dito muna tayo dito sa 139 na opisyal, ano.
ito ay ibinenta, tama ko ba, 23 or 25 pesos sa Kasendong? Yeah, ito is yung palay kasi in-increase yan from dati na 19 pesos to 23 pesos yung pag-purchase sa ating mga magsasaka. No? So, ito is binili ng palay ng 23. Ayun. At kung ito is gigilingin, no? Siyempre. 0.63%. Gastos din ibig sabihin, 63% ang paggiling mo magiging palay. Nawawala kasi yung yung darak, no? Yung darak darak. Binibigay ng etong NFA sa miller. Pag pinapagiling sa mga miller. Yan. Tapos, of course, yung ipa, natatanggal yung ipa yan. No? Yung binlit na naiiwan yan. No? So, ang nakukuha lang ng NFA niyan is yung bigas. So, kung giniling ito, 63% lang may iiwan. So, ibig sabihin, yung 23 pesos na palay na bili, magiging 37 to 38 pesos yan. No? Okay. Tapos plus yung, sabihin natin yung sako, tapos yung other handling and costing, aabot ng almost 39 to 40 pesos ang puunan ng NFA. Okay. Kung magbiging bigas yan. So, yun ang neto na ginagastos ng government for NFA, 40 pesos, no? Tapos, binebenta ito sa 25 pesos. So, ang lugi ng almost gobyerno is 15 pesos per kilo. Per kilo. Okay. Oo. So, kung ito is yung 2019, binibigay ito sa, di ba yung emergency time, binibigay ito sa DSWD. Pag may DSWD. Binebenta ito sa DSWD, binebenta ito sa LGU. So, talagang at that time, maraming binebenta yan, no? Sa mga, pero binebenta ito sa mga LGU and DSWD. Na in which, itong mga nabebenta naman, binibigay sa mga calamity area or may problema na area at that time. So, yun, ang inaano natin, ang diferensya nito is, ito, binenta ito sa trader. Na walang bidding. Nung sa hearing, narinig naman natin na binenta ng trader ng mas mataas, no? Ibig sabihin, at 45 to, kung makita natin sa merkado, nung December, umabot ng 55 pesos yan. Walang nagbenta ng mababa, di ba? Maski mga trader. So, ang nakinabang yung trader. Oo. Nung 2019, kung titignan natin, kung binenta yan sa mga DSWD, pinabigay yan ng DSWD. Diba? So, yun ang diferensya ng 2019 tsaka yung nangyari ngayon. Okay. So, kung justification talaga, walang ma-justify kasi binenta ito ng mahal sa mga tao. Okay. Oo. So hindi naka-benefit ang ating consumer dun sa naibenta. At wala nga bidding daw kaya nagagalito si Congressman Tulfo. Pati yung Commission on Audit, kanya ring kumbaga sinabon din niya yung Commission on Audit. Bakit nakalusot sa inyo yan? Di ho ba kasi ano sa tingin mo, anong masasabi mo rito sa pag-alma ni Congressman Tulfo? Yes, talagang may problema, no? And ito is nakalusot and dapat maano talaga. Kung ito is ipapalusot nila, baka lahat ganun gagawin, no? Sa future, sasabihin nila, may ganun naman nangyari, pwede naman, di ba? Okay. Opo. So, ang laki ng
ang laki ng lugi ng ating government and pumunta lang doon sa isang trader or dalawang trader. Imagine inamin pa ng trader na siyang pumunta sa Benguet, siyang pumunta sa other places, di ba? Para kunin yung stocks. Sa kanila pa talaga ng sinabi nga ni Congressman Bilago, bakit wala bang rice mill dyan sa Pangasinan, sa Nueva Ecija, sa Isabela? Bakit specific siyang nakakuha? Diba? Dumalo ba yung dalawang trader na yon, Kasendong? Pumunta ba kahapon? I think yung isa pumunta yung isa pumunta, sinabi na taga Bulacan, yung rice mill niya. And yun nga, siyang nakakuha ng volume nung I think November last year pa. No? Okay. Like which yung DSWD naghihingi ng volume ng September, hindi nabigyan. Meron daw isang kongresista, babae, humihingi rin, bibili rin sana, hindi daw pinagbigyan ng NFA. Hindi Para, may mga hindi daw pala pinagbigyan itong NFA Yeah, kasi yung mga congressional district minsan, humihingi yan for calamities or ibibigay sa mga beneficiaries na mababang presyo or pabigay na lang, di ba? Pero binibili nila yan para at least may bigay sa atin mga may problema na mamamayan. Pabor ba kayo, Kasendong, dun sa sinasabi po ni Kong Joey Salceda na hindi lang dapat NFA ang parusahan o kasuhan dito? Hindi lang yung 139 na opisyal, pati rin yung nasa private sector, yung dalawang trader, pati daw itong kung sino man yung nandyan sa COA na sinasabi ho nila na hindi raw yung nagpabaya sa kanilang trabaho at kumbaga hindi nasilip itong transaction na ito, Kasendong. Dapat pati yung mga private sector na kubuhayan kasi kakuntsaba imposible na buong area hanggang Mindas sila nang nakakuha. Sila lang, bukod tangi tapos wala pang bidding talaga. Wala pang bidding, di ba, Kasendong? Kasendong? Putol ata si Kasendong? Yung kasi gaano ho ba kalaki yung pinag-uusapang volume ho natin dito na sangkot ko na bigas? Ilang metricon tonelada ho ba yan? Ilang sako yan ng bigas? Ilang porsyento ng buffer stock ang ibinenta po ng NFA? Ang alam natin is 150,000. No? Sacks. Pero ang sinasabi ng trader is 75,000 lang ang na-withdraw out of those 150,000 sacks. No? Sacks yan, okay. At 50 kilos. So, mga 7.5 thousand tons yan. No? So, yun ang involved dun sa nabili from November to January. Opo. Dahil ito rin naman ay in aid of legislation, itong investigasyon na ito. Sa tingin nyo hahantong ito sa pag-amyenda o kaya i-repeal yung rice tarification law? Yung binabanggit nila dun sa rice tarification law strictly sinasabi na hindi nga pwede ibigay sa traders. Yun. Kaya tama yung rice tarification law na dapat huwag ibigay sa traders. Yun. Oo. And ngayon ko lang narinig na
yung mga ages na feeds, no? Para sa feeds na. Kasi yung ages, kunyari, hindi na pwede for human consumption yan. Pinapakain sa feeds. Dapat ang magbibid dyan is yung mga feed miller. Yun. Or mga livestock owner. Kunyari, piggery ka, poultry ka. Yun ang dapat na bigyan kasi hindi na pwede for human consumption. Gagawin feeds na lang. Kaya ipapabid yan, gano'n to. Pero ito is hindi. Sa miller director na bakit nga doon napunta? and inamin ng miller na giniling ulit niya, di ba? And yung remailing is 2 pesos lang ang computation ni Congressman Bilago, di ba? Yung remail, sinasabi. So, kung 25 pesos na bili yan, plus 2 pesos, 27 pesos. 27. Oo, pero ang bentahan, umabot ng 50 pesos. Doble. Doble yung... ang dami niya kasi ito. Baka naman hindi lang 150,000 ang pinag-uusapan natin dito. Meron pa tayong hindi nabubulat-lat. Baka may nakatago pa. Yes, kaya kailangan ma-inventory lahat. Yan, dapat. Ang tingin ko naman tama yung suspension order para hindi na makagalaw yung mga... Sapat na ba yun, Kasendong? Yes, para hindi makagalaw yung mga head ng nagbabantay dun sa warehouse. No? Kung nasuspende, at least pwede sila mag-inventory. Tsaka pwede naman palitan yung mga nandun sa warehouse kasi 2,000 plus pang empleyado ng NFA. Okay. So pwedeng i-replace yung mga head. Kasi pag pupunta ka sa isang opisina ng NFA, may naman yun almost 20 to 25 na tao. Okay. So, maski wala na yung assign na hepe, pwede mag-assign ng tao doon sa loob ng warehouse. Okay. Last na lang, Kasendong, dahil, kumbaga, binabanggit naman ni NFA nanindigan, si NFA Administrator Roderico Bioco na wala namang irregularidad doon daw sa transaction. Anong reaksyon niyo doon kahapon sa kanya pong paninindigan na Kasendong? Isang first violation, walang bidding. Yan lang. Yan ang malaking problema doon. And sa tingin natin, yung discretion niya ang ginamit, no? Pati yung approval ng council, wala Ayun pa. Oo. Parang ang intindi niya siguro, martial law. Sa NFA. Sa NFA. Well, anyway, Kasendong, masusundan pa ba itong hearing na ito sa Kamara? Yes, oo. Mukhang merong hiwalay pa si Senator Amy Marcos na investigasyon, Yeah, may investigasyon din sa Senate, sa Senado. So, tignan din natin yung angle na ilalabas doon para makita natin yung situation talaga kung anong nangyari. Sige, yan ang aabangan natin, Kasendong. Maraming salamat sa iyong insights. Magandang umaga at more power at God bless, Kasendong. Yeah. Magandang umaga, Drew. Thank you. Si Engineer Rosendo Sopo, ang inyo pong napakinggan, ang chairman po ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Magbabalik po muli ang Arangkada Balita makalipas lamang ng mga paalala, 9 na minuto na lamang bago sumapit ang ganap na alas 6. Arangkada Balita. Alright, tayo po dumako sa ilang mga pahabol na pag-ulat mula sa labas ng impilan. DA naglaan ng 5 million pesos na halaga ng tulong sa Limay Bataan sa ilalim ng Enhanced Kadiwa
financial grants. Ang pag-ulat buhat kay Patrol 30 Jelly Mendez. Aabot sa 5 milyong pisong halaga ng tulong ang ipinagkaloob ng Department of Agriculture sa lalawigan ng Limay, Bataan. Kasunod ito ng napagkasunduan sa pagitan ng DA, Local Government ng Limay, Bataan Peninsula State University at Limay Polytechnic College para sa ilulunsad na Zero Kilometer Food Project. Nabatid na bahagi ito ng plano ng gobyerno na masiguro ang food security at maitaas ang kita ng mga magsasaka. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., 28 farmers cooperatives and association na may kabuang 3,826 na miyembro ang magbebenepisyo sa nasabing pondo. Iginit ng kalihim na target din ng DA na patatagin ang abot-kayang presyo, sariwa at ligtas na pagkain para sa mga local consumers. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Pataladako naman tayo sa police report mula sa Ilocania, Manong Rold, Idol Cabset Domingo sa detalye. Isang lalaki ang naresto ng otoridad sa Barangay Centro East, Santa Teresita, Cagayan dahil sa kasong online libel. Ang kasong nabanggit ay ang pagpo-post, comment o tweet na may pagmumura o panirang puri sa isang tao sa Facebook, Twitter o iba pang mga social media platforms o internet. Ang naturang suspect ay kinalalang si alias Dominic, may asawa, isang magsasaka at residente na nabanggit na bayan. 10,000 piso ang piyansang rekomenda ng korte para sa pansamantala nitong kalayaan. Ang pagkaso nito ay resulta ng pagtutulungan ng Apari Police Station, Criminal Investigation and Detection Group, Provincial Field Unit at Regional Special Operating Team, CIDG Regional Field Unit. Sa ngayon, nasa kustodya ng PNP Apari si Dominic para sa dokumentasyon bago ang turnover nito sa korteng kinukulan para sa wastong disposisyon. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para sa Impilang May Tudong Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Alapin naman natin ang pag-uulat mula dyan sa Central Luzon ni Johnny Gole. Johnny Gole? Okay, balikan na lamang ho natin si Johnny Gole. Tayo po ay wala na oras mga katodos. Tayo po ay pansamantala na po nagpapaalam. Ngayon pong araw na ito ng Friday. Andiyan na si Johnny. O sige, Johnny, habol natin. Johnny Gole. Okay, Johnny. Sige. Maraming salamat, Johnny Gole. At ito po muli yung lingkod, Drew Racino, sa ngalan po ni Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po ang Usapang Tol kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Velleros. Happy Friday, happy weekend! Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Nakalive